Alam niyo po ba, meron po tayo nakita mga kababayan na banat muna mga kababayan itong si Anjo Aliana laban po mga kababayan dito kay Tito Sen. At dito makikita ninyo na talagang kaya pala ginagawa mga kababayan ni Anjo Aliana yung mga pagbanat po niya laban po kay Tito Sen, dahil pala po mga kababayan may pangarap, may ambisyon na maging senador. At ngayon, nagpahayag na ng pagiging didishit po niya mga kababayan. Eto, pakinggan muna natin. Vic tsaka si Joey nagtatrabaho lang yan. Pero malamang galit na sa akin ngayon si Vic dahil kapatid niya. Wala akong magagawa. Inaapi ako ng Itbulaga. Saka yung sinasabi nila na wala akong utang na loob. Unang-una, wala ka naman nga talagang utang na loob eh. Diba mga kababayan? Wala naman po talaga siyang utang na loob dahil kung may utang na loob po siya mga kababayan, hindi niya po gagagugaguhin itong si Tito Sen sa mga video po niya. At ang isa pa dyan mga kababayan, diba may sinasabi itong si Anjo Aliana na bluffing lamang daw po yung ginagawa niya. Yung mga sinasabi niya, laban daw po dito kay Tito Sen. So ngayon, kung may utang na loob ka talaga, kahit pasabihin mong bluffing yan, dapat hindi mo ginawa. Dahil nga unang-una, itinuring ka naman ni na Tito Sen na hindi naman talaga iba. Pero ikaw lamang yung iba ang sinasabi laban po dito mga kababayan kay Tito Sen. At ang isa pa nga dito, kung titingnan nyo mga kababayan, maliwanag naman pala na itong si Anjo Aliana ay isang certified na didishit. Ano po, ito, i-play pa natin. Sa politika, gusto yung side ni Tito Sen. Nandiyan siya sa side ng nakaalyado siya sa gobyerno eh. Doon pa lang hiwalay na kami. Ano bang ibig sabihin nito? Dahil 6 years ago membro ako ng Itbulaga. Magpapakatuta na lang ako kay Tito Sen, ganun ba 'yon? Hindi ka naman sinabihan ni Tito Sen na Di ba mga kababayan, isipin nyo po, hindi naman siya sinabihan ni Tito Sen na kung yung posisyon ni Tito Sen sa issue ng politika mga kababayan, ganun din po yung maging posisyon po niya. At mas lalong hindi naman sinabi ni Tito Sen na gagawin niyang tuta, ito pong si Anjo Aliana. Siya lamang po nag-iisip niyan mga kababayan. At ang isa pa po dito, hindi naman pinapakailaman ni Tito Sen yung pwesto po niya or pananaw niya sa issue ng politika po ngayon. Kung siya ay makadidisit, di makadidisit po siya. Pero wag naman sana po niyang babuyin at bastusin ito pong si Tito Sen mga kababayan. Ang problema, kaya lumalakas ang loob nitong si Anjo Aliana na ganyan-ganyanin etong si Tito Sen kasi nga, pakiramdam niya marami po siyang alam laban po dito kay Tito Sen dahil nakatrabaho po niya ito sa Itbulaga. Tapos nung mga kababayan, nung medyo nalalapit na itong si Anjo Aliana di umano, makasuhan at nababatikos na ng mga kababayang Pilipino po natin, biglang sinabi na bluffing lamang daw po yung mga pinagsasasabi niya laban po dito kay Tito Soto. Maliwanag naman mga kababayan na una pa lamang tinitira na po niya itong pong si Tito Soto. Buhat nga nung sinabi niya kung kailan daw po ito mapapalitan sa pagka-Senate President. Doon pa lang alam na natin mga kababayan na di umano. Baka may nagmamaniubra dito po kay Anjo Aliana, lalo na at nagpahayag siya na siya pala ay makadidishit mga kababayan. Ito, ituloy pa natin. Wala ba akong sariling buhay? Wala ba akong sariling desisyon? Tama. Nagagalit sa akin si Tito Sen dahil kumakampi ako kay BP Sara. Hindi ka nga pinapakailaman ni Tito Sen. So paano nagalit mga kababayan si Tito Soto kay Anjo Aliana? Mismo ang sagot nga lang ni Tito Sen, napakatipid Huwag nang pansinin dahil nagpapapansin lamang ito pong si Anjo Aliana. Ngayon mga kababayan, ang tanong dito kay Anjo Aliana, magkano ba? At sino ba ang nagbayad para di umano, ganyan-ganyanin mo itong si Tito Soto? Tapos ang pinakamasakla pa mga kababayan, yung sinasabi niya na bluffing lamang daw po lahat ng mga pinagsasasabi niya na may kabig si Tito Sen, kung ano-ano pa ng mga paninira na may sindikato sa Itbulaga, lahat lamang daw po yun bluffing. Papayag ba yung mga dabber cards na
Pagkatapos mo manira, sasabihin mo lahat ng yon bluffing lang sa'yo. Diba? Hindi naman pwedeng ganon. Lalo na't sinabi mo na yung isang noontime show na tumutulong at marami nang natulungan ng mga kababayang Pilipino natin ay may sindikato. Diba? Mismong sa kanya nang galing, pagkatapos tulungan ng Itbulaga, si Anju Eliana sasabihin niya may sindikato daw sa Itbulaga, mga kababayan. Anyway, tuloy pa natin. Ano to, habang buhay, perket magkasama tayo dati dito, perket magkaibigan tayo dati. Hindi na pwede akong maniwala kay BP Sara at siya ang wala namang problemang maniwala ka kay Sara Duterte. Ang problema, naniniwala ka kay Sara Duterte pero sinisira mo yung dati mong nakasama, si Tito Sen. Alam niyo, walang pinagkaiba to dun sa dating TVJ Defender, mga kababayan. Walang pinagkaiba to dun sa dating TVJ Defender na pagkatapos iskamin etong si Tito Sen, mga kababayan, ngayon talagang sinisiraan ng matindi etong si Tito Soto. Diba, walang pinagkaiba to dun sa dating TVJ Defender. Anyway, tuloy pa natin. Naniniwalaan ko na susunod na magiging presidente ng Pilipinas dahil wala akong bilib sa presidente mo. Tuta mo, Tito Sen, habang buhay? Teka muna. Kung ako'y tuta ako ng taong bayan. Tuta ako ng mga taong may hirap na ninakawan nitong gobyernong to. Mamaya ipapahiya natin yung si Anju Eliana na yan, mga kababayan. Talagang ipapakita natin sa inyo na wala po talagang mutaktak yan pagdating po sa issue ng politika. Yan, tuta ako ng taong bayan, tuta ako ng mga ninakawan. Aminin ko, tuta ako. Pero kung nagagalit ka dahil bakit hindi ako tuta mo, Tito Sen, talagang hindi ako sasama sa idin sa gobyernong yan dahil ang daming nakawan dito sa gobyernong to. Talagang never ako sasama dyan sa gobyerno. Hindi ko susuportahan tong gobyerno to dahil ito na ang pinaka-kurakot na gobyerno sa tanang buhay na naranasan. Explain natin, mga kababayan, paano niya nasabi na ito na yung pinaka-kurakot na gobyerno na nakita niya sa talambuhay po niya? Porket lang ba isiniwalat ni PBBM yung matinding corruption na nangyayari sa gobyerno po niya, mga kababayan, na nagsimula pa nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Porket nasiwalat ba yan? Kailangan na yung gobyerno ni PBBM ang pinakakurap na gobyerno? Maliwanag naman na nag-ugat po itong napakatinding korupsyon na ito noong panahon pa ng Duterte era, nung panahon pa ng administrasyon nitong si Digong. Saan ka ba naman nagkatala habang dumadanas ng gutom yung mga kababayang Pilipino po natin na hindi makapagtrabaho nung panahon ng pandemic, talamak yung pagnanakaw sa gobyerno ni Digong? Diba? Saan ka ba naman nagkatala na kaya pala binabaha ang Cebu? Dahil pala, mga kababayan, yung ginamit na panilaw sa mata ng mga kababayang Pilipino natin na nililinis kuno yung Manila Bay, galing pala dun sa bundok ng Cebu, mga kababayan, na naging dahilan ngayon ng pagbaha ng Cebu. Kinalbo nila yung kabundukan, minina nila yung mga lupa doon, mga kababayan, para gawing puting buhangin at itabon dyan sa Manila Bay, na ngayon ay nagiging problema na ng mga kababayang Pilipino po natin sa Cebu dahil iba yung kinalabasan at naging resulta ng kapalpakan ng Duterte administration. Diba, sino ngayon ang pinakakurap? Porket ba nililinis ni PBBM yung kanyang gobyerno ngayon, mga kababayan? Porket ba tinatanggal at isinisiwalat ni PBBM yung mga kurap na nagsimula pa nung panahon ni Digong na magpayaman? Kailangan na yung gobyerno ni PBBM yung sabihin na kurap? Maliwanag nga na si PBBM mismo ang nagsiwalat po niyan. So paano naging kurap ang gobyerno ni PBBM? Anyway, tuloy pa natin. Tapos wala pa nangyayari. Tapos susuportahan ko kayo dyan sa nyo. Hindi, dito ako kay BP Sara. Dito. Alam nyo, sa totoo lang, mga kababayan, na eto pasintabi po. Pansin ko lang, parang kapag ka may mga laos na artista at biglang pumapasok, mga kababayan, at nakikialam sa issue ng politika, nagmumukhang tanga. Hindi ko naman po nilalahat. Eto, pasintabi lamang po, mga kababayan, hindi ko din sinasabing si Anju Eliana yon. Pansin ko lang
minsan kapag ka may artista na nalaos na, tapos biglang magsasalita about sa politika, bakit pag pinagbasdan mo, pinanood mo, parang nagmumukhang tanga? Hindi, sa totoo lang mga kababayan, nagmumukhang tanga. Diba? Kasi biruin nyo mga kababayan naniniwala siya kay BP Sara sa mga sinasabi daw ni Sara Duterte na kesyo ito daw magiging sunod na presidente. Wala naman nakikialam sa paniniwala niya. Ang punto kasi dito, wala namang masamang maniwala siya. Pero ang masama dito, sinisiraan niya etong si Tito Soto para makakuha siya ng atensyon sa mga kababayang Pilipino po natin. Yun naman pala mga kababayan, may ambisyon naman pala. Tutuloy pa natin. Dito ako sa DDS. Magdedeklara na akong DDS. Mag-a-apply na akong Senador Bryce. Mag-a-apply na akong senador dito kay BP Sara. Pansinin nyo, wala akong pinapatamaan dito yung mga laos na artista mga kababayan na biglang sasapi sa mga Duterte. Pansinin nyo mga kababayan, no? Parang mga mukhang tanga sila magpaliwanag. Hindi nyo ba napapansin? Tulad nun, may isang senador na kumapit sa mga Duterte, isang artista pala na kumapit sa mga Duterte. Nung nasa pelikula pa lang siya, action star mga kababayan, okay naman siyang panoorin. Pero nung naging senador mga kababayan, nagmukhang katawa-tawa na at walang magawang trabaho. Nasundan pa yan ng mga minions na kasamahan niya na naging artista din. Tapos bigla ang tumakbo noong 2025 midterm election, nakita ng taong bayan yung mga kabubuhan ng mga tumakbo na yon. Kita nyo kung ano nangyari, natalo sila. Tapos ngayon, may isa na namang laos na artista na dadagdag doon po sa kampo ng mga DDS at magbabalak tumakbo sa 2028 national election bilang senador. Kung nung tumakbo ka nga, Sir Anjo Eliana, para matauhan ka naman. Nung tumakbo ka nga bilang vice mayor, diba nagdeklara kang umurong kasi hindi kinaya ng budget mo or wala kang sapat na pera para tustusan o ponduhan yung pangangampanya mo. Ngayon pa kaya kapag ka tumakbo kang senador, diba kung nung tumakbo kang vice mayor, hindi ka nanalo. Sa tingin mo mananalo ka sa pagkasenador? Si Marcoleta nga naka 2 times bago nanalo. Ikaw pa kaya? Diba kung sa pagiging artista nga lang, nalaos ka na, sa tingin mo papalarin ka kapag ka tumakbo kang senador? Maliwanag naman na ayaw ng taong bayan. Pero hindi ko sinasabing ikaw maliwanag naman na ayaw ng taong bayan ng bobo at tanga na tumatakbo. Titikat ka na. Titikat na ako para kung manalo ako pagdating ko sa Senado, sige, doon kami debate ni Tito Sen. Si Tito Sen pa ang gustong makadebate sa Senado. Diba? Suicide ba yung ginagawa mo? Diba mga kababayan? Tingnan nyo yung katangahan. Diba? Hindi ko sinasabing siya pero tingnan nyo yung katangahan ng iba dyan. Diba? Si Tito Sen pa ang gustong makadebate sa Senado. Masyado namang ilusyonado. Etong si Sir Anjo Eliana. Diba? Alam mo, konti na lang iisipin ko baka katulong ka sa paggawa ng script ni Gutesa Kasi isang araw, Anjo Eliana, ano ka na rin? Gutesa ka na rin. Baka sa isang araw, resource person ka na rin. Ayan, bubuli ka nga Sir Jake. No, hindi Sinasabi ko lang yung totoo mga kababayan. Masama ba magsabi ng totoo? Ang taong bayan nga, hirap nang intindihin si Robin Padilla. Dadagdagan pa ni Anjo Eliana. Ano na mangyayari sa bansang Pilipinas? Diba kung sa Itbulaga nga na nung nawala siya sa Itbulaga, bigla siyang nalaos. Sa tingin nyo mga kababayan, papala rin siya manalo sa pagkasenador? Diba? Eto pa. Basahin natin mga kababayan. Etong bagong interview po niya mga kababayan dito po sa PPH. Sabi po dito, Anjo Eliana willing tumakbong senador sa 2028 election. Napaka-ilusyonado talaga. Sabi dito mga kababayan, ayan.
Pinabulaan na ni Anjo Eliana ang paratang na may influential personality na nasa likod niya nang magsasalita siya sa kanyang vlog laban kay Senate President Tito Soto. Nahinto ang pagbanat niya kay Senador Tito Soto dahil sa ceasefire o ano muna, kumbaga hinto-hinto muna, ika nga mga kababayan, o tigil banat muna. Sabi pa dito, napagkasunduan nila ni Vic at Maru Soto ang mga kapatid ng veteran TV host politician. Nanindigan si Anjo na bluff lamang ang kontrobersyal at pinag-uusapang pagsasalita niya tungkol kay Tito Sen. Bluff lang daw. Ibig sabihin mga kababayan sa madalit salita, parang ano lamang, kumbaga panggulat niya lamang kay Tito Sen mga kababayan o gawa-gawa niya lamang. Yun po yung sinasabi dito ayon po sa kanya, bluff lamang daw. Yung mga sinabi niya na may kabit si Tito Sen, yung mga sinabi niya na may sindikato sa Itbulaga, at kung ano-ano pa po na mga pinagsasasabi niya. Kaya di ba halatang may salti ka? Biruin mo pagkatapos mo magsalita ng hindi magagandang bagay at marami ng tao ang naniwala, sasabihin mo ngayon, bluff lang yung mga sinabi mo. Kaya mo pa bang papaniwalain ngayon ang taong bayan na yung mga sinabi mo, bluff lamang, yung mga paninira mo, kay Tito Sen, marami na nga ang naniwala. Diba? Anyway, sabi pa dito, pero hindi tinatanggi ni Anjo ang mga usap-usapan tungkol sa posibleng pagkakandidato niyang senador sa halalan sa Mayo 2028. Ito raw ang pakiusap ng kanyang social media supporters. Yung followers ko, pinatatakbo kong senador para meron daw silang boses sa Senado. Mga mahihirap na tao ito, sabi ni Anjo sa eksklusibong panayam ng Cabinet Files. So ayon po sa kanya, nagpapatakbo daw po sa kanya ay yung mga supporter niya na didishit. Dahil nga, para daw may boses mga kababayan, yung mga didishit mga kababayan dito daw po sa Senado. Yan po ay ayon po sa kanya gaano ba kadami yung mga supporter mo na nananawagan na ikaw ay tumakbo? Sa tingin mo, kaya kang ipanalo niyan? Nag-iisip ka ba? Lalo na't hindi ka naman talaga totally kilalang politiko sa national. Di ba, biruin mo, tumakbo ka ng vice mayor, hindi ka naman pinalad. Kinulang ka nga sa pondo. Bayaran mo muna yung utang mo kay Willie Rebillame. Para nang sa ganon, maniwala naman ng taong bayan na kapag ikaw ay naging politiko, hindi ka kurap. Baka mamaya, bait-baitan ka lang. Pagka naging politiko ka, kurap ka din pala. Diba? Alam nyo, sa totoo lang, pagod na ang taong bayan, Senator Robin Padilla, wag mo nang dagdagan, Sir Anjo Eliana, pakiusap lang. Diba? Kung talagang gusto mong makatulong, much better, tiko mo na lang yung bibig mo. Diba? Ganun na lang dapat ang gawin niya mga kababayan. Ngayon, kung titingnan nyo pa, pinakiusapan daw po siya ni Sir Vic Soto at ni Sir Maru Soto. Mga kapatid daw po ni Tito Sen na ihinto muna yung mga pagbanat daw po laban daw po kay Tito Soto mga kababayan. At ayon po sa kanya, nanindigan po siya na bluff lamang o kumbaga gawa-gawa lamang yung mga kontrobersyal na ibinato po niya laban po kay Tito Soto. Kung ngayon pa nga lang nagsisinungaling ka na, paano pa kaya kapag ka naging politiko ka? Diba? Sa tingin mo, paniniwalaan ka ng taong bayan? Ngayon pa nga lang sinabi niya na yung mga paninira niya may kabit si Tito Sen, yung mga sinabi niya mga kababayan na may sindikato sa Itbulaga, yun pala, kwento sa pagong lang. Diba? Gawa-gawa lang, fake news lang, paninira lang. Paano pa kaya namin maaasahan na magsasabi ka ng totoo kapag ka naging politiko ka na? Di ba kakalauna na bagsakan ito mga kababayan, depender din ng mga Duterte sa Senado kapag ka nanalong senador po ito. Alam nyo, sa totoo lang, ito payo ko lamang po doon sa ibang mga artista Hindi ko naman po nila lahat. Kung kayo naman po ay walang political background, kung kayo naman po ay hindi marunong sa isyu ng politika, at tinitingnan nyo na tawag dito, ending, o kumbaga, pinakapahinga ninyo sa pagiging artista yung pagtakbo sa politika,
Huwag po kayong mamihasang ganyan. Lalo na't kung wala naman po kayong alam. Kasi kita nyo naman po ang nangyari sa bansa nating ito. Nung nagluklok tayo ng isang senador na porkit sikat mga kababayan sa pagiging artista, kita nyo naman pagdating ng Senado nangangapa at tatanga-tanga doon. Diba? So yan mga kababayan, payo ko lamang po doon sa ibang mga artista, wala akong pinapangalanan ha. Much better, ito kay Sir Anjo Eliana, na focus ka na lang sa paghahanap mo ng trabaho. Kasi mukhang sa showbiz, wala na namang gaanong tumanggap sa'yo. Lalo na't napatunayan ng taong bayan na sinungaling po pala kayo. Diba? Kasi ayon sa inyo, bluff lang naman yung mga paninira nyo kay Tito Sen. So, ibig sabihin, sinungaling po pala kayo. Kasi kinakailangan nyo pang gumawa at mag-imbento ng kwento para lamang pansinin ng mga didishit ng mga taga-suporta ni Digong. Ano po mga kababayan? So anyway, ano po masasabi ninyo hingil po dito sa pagtakbo daw ni Anjo Eliana sa pagkasenador mga kababayan sa darating na 2028 presidential election? Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po dyan mga kababayan. Eto, Lantaran, nagdeklara ha, didishit daw po siya. Proud pa na ipagsigawa na si Sara Duterte daw ang kanyang pinaniniwalaan at magiging presidente daw mga kababayan sa darating na 2028. Ano po? Anyway, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po dyan.